si Sising Masanigra. Natong tuig 1975, mao'y pag anhe ni Mother at Mother 012300.64. September 5, 1975, ang iyang pag-abotin ni sa Davao. Yan tuiga, ako, maupod pag kakaplag ni Mother. Si Mother, nananinha sa shrine. Siya ng panahon, nanambal na siya. Daghan kayong mga tao nang doon sa iya magpatambal. Ako napatambal kanya. May sakit ako, magibati sa akong ulo. Ako, kitambalan ni Mother, kaginan sa pagkikap sa akong ulo o sa akong lawas. Inang gabi ako natulog, nag-ampok kay Mother. Tungkol sa akong sakit. Tinaagi sa akong pagkatulog, nagdabgo ako ni Mother. Kunya, mo'y akong himatan nga, nakasimot ako, pumot kayo nga perfume. Di ako natingala nga, natong gabi si Mother, yun ang akong nasa isip. Nakaingon ako nga, si Mother ania di ay karon gabi una. Kunya, niya nang takna wala na ko makabalik pa to kay wala na iya akong lain na una-unan. Si Mother ragyod o ngayon ko pasaylo nga. Wala ko lain ilhon nga Ginoo si Mother ragyod. Yan ang pagkabuntag sa akong pagbangon. Na wala tanan nga akong ibati, wala na ko'y sakit. Pero so, diha ko nakatuhog at si Mother, dili basta-basta na tao. Siya yun, ang buhing Diyos. Kay ako usa nakakastay ko niya. O nanang mga panahon na, nagsige na ko simba din sa katedral. Si Mother, siya mismo ang serve sa misa. Sa iyang pagmisa, iya gunang gisulti nga. Balik-balik na niya nga. Na daw siya sa ni Ama, tuliyo na siya ni Ama. Unya karon, ako nga nakingala nga asa man din si Mother. Di ay kuhaon na siya ni Ama. Kuhaon na siya, tuliyo na siya dito sa langit. Unya karon, si Mother nga ng mga panahon na nag-ingon siya nga. Pag wala na ko dito sa mundo, itong larawan kong 16 years old, ito ang babalik. Babalik siya sa 1980. Pagkaabot ng pagkawala na ni Mother, kaya nawala siya 1970. Anong 1980, manana dahil si Mother nga gipili magpadayon sa iyang misyon. Unya karon, ang tawhan na, una na siyang dawat sa misyon, gipangutana yun na siya ni Mother. Gipapili siya sa dawat. Giinan siya sa asawa mo o sa misyon. Unya karon, ang misyon man ang pili. Mauna ka na karon, si Mother said, ang among itawag nga Mother said. Siya karon, nga nagpadayon sa misyon ni Mother 0164. O karon, mauna na ang among giila Mother nga nagpadayon sa misyon ni Mother Victoria Pidan. Kay una sa tanan, Mother, denying my personification is unforgiven. O, karon si Mother Sylvia nga among yun ang gitakod, respetuhan nga siya mauna si Mother nga mauna si Mother Sylvia nga nagsunod sa misyon ni Mother Victoria Pidan. Salamat.
Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Matilda Arrilio, may asawa. Ang asawa ko si Santiago Arrilio Jr. 4 ang anak at kami lahat nakarating dito sa Bangkal. Primero kong nakilala si Mother, andun ako sa secure ako noon sa may post office. May nag-istoryahan doon sa sa may post office na may na manggagamot. Ako nakikinig lang din ako noon. Siyempre, may mga anak ako, ang ko, pag may makilala ako na manggagamot, pinupuntahan ko. Hindi ang aking basta magpunta lang talaga ako doon. Isang araw, Mayo yun, May. Nagtanong muna ako sa kanila kung paano ako makakarating doon sa Bangkal. Ang sabi nila, pag hindi raw, ang taos-puso ang mo sa kanya, hindi mo siya makikita at makikilala. Kaya ako, talaga ako basta mga manggagamot, pinupuntahan ko. Hapon yun, 1:00. Primero kung sabi nila, malapit daw sa sa may akasya, mga mangga. Pagpunta ko doon, nakita ko kaagad yun. Doon sa gitna yun, nagtanong ako, Tibo ang pangalan noon. Sabi ko, ito ba ang kay Mother? Sabi niya, oo. Sabi niya, pasok ka doon. Pagpasok ko doon sa loob, nakita ko may grotto. Pero ang primero nagsalubong sa akin, hindi ko rin siya kilala. Ang ko yung batang-bata na sabi ko. Hindi rin ako nagtanong sa kanya kung sino siya. Diretso na ako niya hinawakan at saka inano ang ulo ko. Pagkatapos nagtanong siya sa akin, paano ka nagkarating dito? Sabi ko, sabi nila na may manggagamot raw dito si Mother. Sabi niya, andoon sa kabila. Pinagmasdan ko lang ang mukha ng yung naggamot sa akin. Hindi rin ako nagtanong kung sino pangalan niya. Pero may basket siya na maliit. Naghulog ako doon ng coins yun siguro, mga 25, 50 centavos. Pumunta ko doon sa kabila. Pagkaan ko doon sa kabila, ang sa akin, si Mila Sadya. Pero hindi ko rin siya kilala. Sabi niya, oh, bakit yan dito? Sabi ko, saan man yung si Mother? Tapos pagtayo ko doon sa lumabas si Mother. Sabi niya, ay salamat Ning, nagkita na rin tayo. Tinapik niya ang kanang paningkat ko. Tinignan ko lang din siya. Tapos, bumili ako ng mga scapular doon. Marami ako binili, may 11 pesos ako noon para ibili sa mga kay sabi Manila, magbili ka kay para mo ito, para pang gamot o ba. Tapos, yun na yun, pag umuwi ako, kinabukasan, sige pa rin ako tanong doon sa aking mga kakilala na kung sino ba yan si Mother. Hanggang ako ng pag-birthday niya, October 10. Sinama ko rin ang mister ko. Pero ang akin doon, na ako kung ito ba talaga, kay ang istorya nila, ito raw ang Diyos. Ang akin lang nakikinig lang din ako. Pero nararamdaman ko na ba na parang iba itong manggagamot na ito. Pagkatapos, yung araw-araw ako pumupunta alauna ng hapon, hanggang na ko na siya na marami na pumupunta ng mga tao. Nag-aano sa kanya, kung sino siya. Pero minsan nagsalita si Mother noon. Ang sabi niya, huwag ako ang sa inyo ha. Huwag ninyo ako ang sabi ni Mother, huwag ninyo hindi ako mag-discover sa inyo kung hindi kayo ang dapat mag-discover sa akin kung sino ako. Pagkatapos yung bagong taon na,
Sabi pa niya, mga 6 o'clock ng hapon, ng madaling araw, mga 6 o'clock ng umaga. Ang sabi niya sa, nakatayo siya dyan sa may terrace. Sabi pa niya, itong Cordillera Mountain at saka Matutong, hindi ito mahulugan ng karayong pagdating ng panahon sa dami ng pilgrims na magpunta dito. Yun, hanggang ngayon, na ano ko na rin yung mga pinagsasabi niya. Pagkatapos, yung mga bagong 77 na yon, na ano na kami dyan, parang na ano na ang mga grupo na kami, ibang grupo na naman ang aking naanuan. Ito ngayon ang aming kinikilala na si Mother Sylvia na, pero hindi ko pa siya nakilala na siya talaga. June 10, nagpunta ako ng City High, nagpa-enroll ako sa anak ko. Ang sabi ng, may isa akong kakilala, si Sinang Uping Binigno, tinawag niya ako, ang sabi niya, dali dito Tilda, sabi pa niya, kay andito sila, hindi ko man alam. Pagpunta ko doon sa tiyong ko, sabi ko, ay, ito ang nakilala ko doon sa, sa bangkal. Ay, yun ko, Sylvia, ikaw pala si Sylvia. Pero wala sa akin may nag-introduce kung sino siya. Sabi niya, ito sabi niya. Pero nagsali ako sa kanyang grupo nang hindi ko alam kung ano ang grupo namin. Na ito pala ngayon ang amin kinikalala na siya, si Mother Sylvia. 1980, doon siya, wedding ng Holy Spirit. Doon ang kanyang pagputi. Pagputi niya sa ngayon. Kaya ang sabi ni Mother noon, kung pag ako nawala, ang itong picture na ito na 16 years old. Pero kung sino ang maging katulad ng aking ginagawa ng charity, sabi pa niya, siya ang, siya ang aking Okay, ang sabi ni Mother noon, ang denying my personification is unforgiven. Blasphemy to my Holy Spirit, ang hindi raw ng kanyang mga katulad ng mga personification niya. Si Mother Sylvia, isa ng personification ng Holy Spirit. Hanggang ngayon, siya pa rin ang aming kinikilala na siya talaga ang personification. Salamat. Ako, si Susana Pasinabo, ang nagbuyo din sa bangkal. Sinugdanan din sa akong pag-discovery, o pagkuhan ni Mother, itong din ko sa kapuyo kami sa balay ni ng Uping, dito si Mother Sylvia. Tapos, sa kuan na gid na kuan nga dito nag-uban-uban mi dahil dito na sa Bukana naghimo na siya og ganang gamay dito nga kuan kanang bayag pagbalik na po na dito na po human na po na dito na po sa kuan nag-ipon-ipon mi dito tapok-tapok mi para sa mission ni Mother. Ito na po mi sa trading sila mo yes. Dayon na dili na sa bangkal. Bangkal. Mao na ni ang pagkuan, pagsugod sa mission dili sa mission nakatukod na din sa mission house, kani mission house ni Mother Reverend Mother Victoria Pidan. Dili sa bangkal. Mao na kana si Mother Sylvia ang nagdumala diri, siya ang nag-among himo nga among kuanan nga siya siya nagkuan din nagdumala uban ka namo daghan mi diri dayon sa diha-diha na gyud na daghan na sa among na kuanan nakatukod na pud sig para eskwelahan din ha dahil library na kuan natukod na sa siyang trabaho kay Mother Victoria Pidan sa 012306-4 kay Mother natukod na sa iyang trabaho ni Mother Sylvia
O dayon sa laktod na kuan. Atong nag-mission trip mi. Nag-mission trip mi. Unang tubig sa Mindanao, tambal. Masapa man o madagat. Kung nagkasakit kami o dahil magpatambal, dagop lami dire sa tubig o magtawag ka kay Mother sa 01230 Mother na maayo ka na. Mora na ang tambal yun. O sa dahil sa laktod, sa uban-uban na mo ni Mother Sylvia sa kadugayon, nagdanggo ko sa iya. Nagdanggo ko nga kana si Mother Sylvia agikuha og mga 7 ka lalaki nga dito sa langit. Nakabayulit siya og kanang sanina gaon ana, nakabayulit siya. Gitawag siya kanang trumpi gani ana gani gitawag siya sa akong pagkuan. Uy, si Mother Sylvia ma. Ang among tawag sa una kay kuan sa kay mamasyal pa man ang tupang panahon na. Karong Mother Sylvia na siya. Nang wala na pong nagduha-duha nga kung kinsa bis Mother Sylvia na siya ang pagkuan. Pagkuan sa mission ng Reverend Mother Victoria Piedad, di ko ana na gito nga siya na gyud among gituhuan nga siya ang kakuan ni Mother sa mission. Sa among pagkuan kag vision, wala na ko'y duha-duha nga ako nagkuan kay Mother Sylvia o pili. Daghang salamat kay Mother o kay Mother Sylvia. Mother Sylvia, daghang salamat. May hapon sa tanan. Ako si Rosalinda Galo, nagpuyo diri sa Mission House. Ang akong pagdiskubre kang Mother, gumikan sa akong igsuon, sinang Bita, siya ang nagdala sa ako. Si Mother daw, magtambal. Dito, tinuod niya, nagtambal dito si Mother kay pag ato na mo sa Gumes, dito kami sa Mila Sadya. Nag-ingon si Mila Sadya, hapit na ba yan si Mother mo abot? Di ay. Akong kaubanan ako doon akong mama. Kaming duha o silang Bita. Ikuyog pag yun. Pag sige, paabot, pagkaugma niya, niabot na dahil si Mother. Nana ba si Mother? Dali-dali sa bikaw. Pag abot na mo dito sa ilang Mila Sadya, pag abot na mo ilang kang, asa man tayo dito karon? Dito ka mamasil, dito ka nagsil. O madi pa man siya Mother. Nagsil. Pag kuan, dito si kuan Mother, linya ang mga tao kay magpatambal. Isa man po ko nagpatambal, ganang ko sakit sa pagkatao. Kung wala pag tinuod si Mother, bawal na. Matay na dito siguro karon. Nung gitambalan ko ni Mother, naglinya pa ang mga tao. Ang una-una dito gitambalan niya, katong duha ka lalaki. Ingon siya, nakitagas mga buhok. Pala hubog pag yun. Ingon siya na, ayaw ko ng tao na lasinggo. At saka yung mataas ang buhok. Kuha siya gunting, giguntingan. Pati po itong babae, kuan siya ka ng babae, tinahanglan, mataas daw ang damit. Hindi daw mababa. Madong akong nabatian sa iya. Laktod nga pagkasulti, si Mama Sid, ani na diri sa bangkal. Nagpatindog na dito si Mother o kanang katedral. Dito kuan na sa mi, nag-ingon sa nabita, matuta kay birthday ni Mother. Anak doon sa diri sa katedral. Kunya, nakita na ko si Mother, pagpurti, daghan ng tao, di ko ka kasulod. Di ko ka doon diya sa doon ni Mother. Naglunan ko na, kung saan ako pag doon ni Mother nga, kanang daghan ng tao, di man may pasudlod. Sus,
pagkataon-taon, pag anak-anak ako, nagtuon man si mother. Pag doon ni mother, nag-amin ko dahil, na si mother, mag-amin ko, mag-amin ko. Pagkaman ako amin, ninakaw na po, balik ni si mother sa iyang di kanan. Ay ko, ginubiday na si mother, kaya nga nung hibalo man siya sa akong, hindi na ko na. Di, montong na, sige may kuan, sige may anak. Kaya panagsa na po, kung mag na-birthday, na mga okasyon mo, ako pag-anak din sa katedral. Pag sa laktod ng pagkasulting, mauna to na, nakuha na ka na si Mama Silvi ay, kuha na may, kanang murag i-reject na gani may. Asa man dito mag-ato karon ng dita, isa diri sa Kyungko. Kaya diha mag-meeting daw kada Domingo. Na akong mama, akong papa, ug ako, kada hapon, kada Domingo, adto mi sa kuan Kyungko. Hala, magdinaganay ko din. Ngadi, pagka butan og pila ka buwan to, iabot na si Mama Sil. Gikan sa Manila. Pagka kuan di, ingon na siya na mag-mission lagi daw siya, mag-mission na. Ay, ang una gatuan ni Mama Sil sa Araulio. Hindi sa Matina, dito sa Araulio, dahil na sa kuan na ng Bukana. Pagka, ito na siya sa Bukana, kuan na to na, kuan na, abutan pagka may 25 to na puti na siya. Sulong na siya puti niya. Ingon na siya, ang tawag din niyo sa ako, Mama Sil na. Di, pagka, kuan, tudon siya sa mga bata. Nagkuhan siya sa mga bata ba sa Bukana. Pagkuhan itong anak ng mga bata. Ang mga ginikay natin ito sa musuko. Kasi sila musuko ko na ilang mga anak, mga anak din ang mamasin. Wala ko sila mo sila ito. Anak sila mayo, hindi ko mayo na. Antod nga, nagbalik. Pagkautang pinagabuhan sa atin, bali na si Mamasin sa trading. Dito na po sa trading. Isang yapon si Mamasin. Unya hantod nga, abot na dito sa bangkal. Una nila, kapatindog na siya mission house. So, nagtundo na po siya sa mga bata. Kuha siya mga bata nga pa-eskwilahon. Ikan sa high school, nagto sa mga kinder na. Ngayon niya ang trabaho karon charity. Bubuhat sa Nalooy. Kami sa tabang-tabang din eh. Kung pinsa itong mga tabang, kami ang maghatag. Inihantod nga nakabuhat na si Mama Sil o ka ng Girl Scout. Nagkakuha na siya, nagkabarog ng Girl Scout cottage o ka ng Girl Scout cottage. O ang mission hall, eskwelahan sa kinder. O karon hantod na karon, dili na sa Lagdari. O nagpasalamat sa ito nga, nagkakuha din ko, nagka-apil din ko din. Pagkay Mama Sil. Hantod karon, ang akong damgo, ginamgo na ko si Mama Sil nga, gikuha na siya ni mother, ipatago na siya, gitaguan. Ang atong paglili sa iya, murag kadako sa kanang taklog sa lata, na kanang busa-bugasan. Maglili lang ito, maglisod, ano? Wala, si Mama Sil. Lisod lang kahit ang awon. Kung nagdamgo pa gito, pagkawala na niya sa espiritu, ito ano siya, matulog sa espiritu, espirituhan na siya. Gisulod, tapis na niya katugan niyang malong, nga istrad, green, badis-badis. Yang butang pagi sa salantay. Hindi. Butang siya sa salantay ko, ala, ano siya na si Mama Sil? Wala na. Ikuha na siya ni Ama. Ay ko, di ay, anak niya. Hilag pa daw ko. Dahil ikuha na daw siya ni Ama. Wala. Ako po si Candelaria Oracion. Nag-umpisa ko ako sa mission. Mother Savior, sa kay Jesus Joseph, Mother Tender Maglagan sa Bangkal. Nag-start ako 1991. December. Mula noon, bakit ako nakapunta sa Mission House and Care Home? Sa narinig ko, na may mensahe narinig ko, ang sabi niya, may tao na kailangan sa iyo ng tulong. Tulungan mo siya, na kailangan siya sa iyo. Tapos nag-isip ako, sabi ko sa loob ko, saan yun? Saan niya siya matagpuan ko na matulungan ko siya?
mula noon, hindi ako mapalagay. Pumunta ako sa Mission House and Care Home. Gabi na yun, papunta ako sa Mission House and Care Home. Nakita ko si Mother Sil sa may bintana. Tapos mayroon siyang sinabi. Sumunod lang ako sa mga parish. Anong gawin ko? Pagpasok ko sa Mission House and Care Home. Mula noon, nag-isip ako kung ano itong trabaho niya sa mission ni Ama. Hanggat sa may nararamdaman ako na pagkaiba. Hanggat sa may mga pangyayari sa akin na sa akin sarili na baka ito na ang taong na kailangan sa akin. Hanggat sa nakapunta ako ng shrine kasi open yung shrine ng yung time na yun. Pagpunta ko sa shrine, nakatulog ako. Pagtulog ko ng shrine, pagka kinabukasan, napunta ko ng Mission House. Ito si TC. Si Ate TC Pasinado, sabi niya sa akin, sumama ka sa akin, punta tayo ng Mission House. Doon, sinabi niya kay Mother si lahat. Kasi hindi rin siya mapalagay. Gusto ko ito, hindi sasabihin ko sa iyo. Pero nandyan si Mama Sil. Para alam mo kung ano itong sasabihin ko. Doon kami sa taas ng hagdanan ng Mission House and Care Home. Doon kami sa dulo ng Mission House and Care Home sa may hagdanan sa taas. Ang sabi niya sa akin, hindi, itong trabaho ko, charity work. Pag sa pera, wala akong pera sa charity work ko. Voluntary ang trabaho ko. Kung sino yung gustong magtulong sa akin na voluntary, itong dapat gagawin sa Mission House. Nasa iyo kung ano ang gusto mong gawin. Ako, makinig lang ako sa kanya. Mga sasabihin niya tungkol sa mission niya dito sa Bangkal. Mula noon, sa dami-dami ko na-cook up sa mga trabaho nila sa mission ni Ama, maraming mga kakaiba sa aking isip na iparamdam o ipaano sa iyo, ipaano talaga ni Ama sa iyo kung ano ang maano mo masabi sa kanyang misyon. Sa mula mo, gusto ko rin mag-feel kung ano yung misyon ni Ama, ni Mother Sil dito sa Bangkal noong una. Hanggat sa marami ng mga pangyayari. Mula doon, nakapunta ako sa shrine. Nagservisyo kami ni Mother Sil doon, kasama ko niya. Doon, marami mga pagsubok. Lahat na. Kung ano yung sinabi ni Mother Sil sa kay Ate Dali noong araw, ganun din ang pangyayari ko. Kaya ako, naglakas loob ako kung ano man yung dapat kong gawin sa mission ni Ama at si Mother Sil kasama ko. Ay ginawa ko lahat para lang ako makagawa ng ano ang dapat sa kanyang mission. Kasi ang mission ni Mother Sil sa kay Ama, ang hirap. Mahirap talaga. Kung kulang tayo ng faith sa kay Ama, hindi tayo makatiis ng hirap kung ano man ang darating sa iyo. Kaya yan ang aking
yan ang aking sikreto sa aking sarili. Nasabi niya yung Mother siya sa akin, kung ano man yung message din ni Ama, ni Jesus Joseph, pinindigan ko ang lahat. Kasi yun daw ang makalakas loob ko kung tatawagin ko lang si Joseph at saka si Jesus, si Mother Victoria Pida. Hanggang sa nagawa ko ang lahat. Pero mula nung mag-pray ako para magawa ko kung ano yung dapat kong gawin sa kanyang misyon. Nag-dream ako si Jesus, si Mother, nakita ko sa moon. Yung moon, yung sun pala, nagtapalayan niya mula from the start up to the end. Nakita ko siya, tawa ng tawa sa akin. Natakot ako kasi bakit siya nagtawa sa akin na ang laki niya, tapos ako maliit, nagtago ako sa lugar na hindi niya ako makita. Nagtaka ako, bakit makita pa rin niya ako? Mula doon, nag-end yung moon, ganun pa rin. Nagtaka ako, nag-drop man siya sa pintuan ng katedral. Pag-drop ng katedral, nagtaka ako yung bula, nagiging bula yung mata ni Mother, nasanan niya siya. Pagbaba, nag-roll. Pag-roll niya, nagpasok doon sa shrine. Pagpasok niya sa shrine, doon nakita ko si Jesus Joseph at saka si Mother Cynthia. Nandoon sila sa malaking lamesa, na mataas na lamesa, puno ng mga bata. Nagturo si Joseph. Ako naman sa entrance ng shrine. Nagtaka ako, bakit yung bula nagiging Joseph? Tapos mamaya, si Mother nandoon din. Pagkatapos niya yung Mother, nagdating din si Mother Cynthia. Tapos ako nagtingin ako. Ganito ang nangyayari sa mission ni Ama. Tapos pag maya, pag observe ako, pag kita ko sa kanilang tatlo, mamaya nawala si Joseph at saka si Mother Victoria Piedad. Ang naiwan si Mother Sil. Siya na ang nagturo dito sa lamesa ng maraming mga bata. Ngayapon sa tanan, ako si Adelina Manalo Rodas. Ang akong pagkakuha ni sa una, nakakaplag pa ko ni Mother Victoria Piedad, gamay pa ko. Nagidadala ko sa kong iyaan. Wala gyud ko, di ko makalimot hantod karon sa iyang naong. Mas mao pa lang ito pagkita na ko sa iya ha. Nga, mao pa yung pag-amin ako, nakaamin ko sa iya, nagpasalamat ko nga sa last na mong pagkita, nakaamin pa ko sa iya. Higingan pa gyud ko niya nga, ining, magpakabait ka ining ha. Mo to ako nakuha lang siya hantod karon, tigulang na lang ko. Naalang gyapon na sa akong alipatakan. Mao siguro nga pagkakuha na to, wala naman ko kabalita kang Mother. Sa Chungko magyud ko nagdako. Dito na ako nakita si Mother Sylvia o Mama Sil. Wala pa siya nakaputi. Ambot lang sa akong kagalingon, natingala ko nga nganong dili man gyud kumubulag sa iyaha. Iya naman tabok-tabokon sa una ang Chungko o Araulio Chungko. Dili gyud kumubulag sa iya. Ambot lang ka to siguro pagbuot to. Sikog ko ang saya, sikog uban-uban, masiasa na siya. Siya, wala lang po. Ako sige ko ang saya, hanto niingon siya nga unsa man uban ka sa kuha. Kani lagi wala patay kabang kaagan. Niyo po asa day ta mamasil. Muto nga sa kuan sa Bukana dito. Nakatukod may payag. Itirang gamaya sa payag. Na ako sa salong ng anak ko sa Kawayan Magigda. Kami lang duha ato. Diba, mananumig okra. So, kanang mga pinubri lang, mao din ako namataan ng mga silke. Ako, nagdako dyan ko nga walay ginikanan. Sa mga iyaan lang ko nakapuyo. Mga napasalamat ko nga nakakaplag ko ni Maria Silvia. Moto, pero kadali lang sa Bukana. Ang among trabaho sa Bukana, magsisag tudlo sa mga bata. Labi na ko. Na pagkumato, nangatumi og trading. Dito sa trading, dito yun nakita na ako nga naningkamot yun umayo si Mama Sil. Naningkamot siya umayo. Ipakita yun niya sa amo nga unsa siya ka devoted
sa pagmisyon kay ama. Kay sa tanan nga negosyo among gisudlan. Bata pa ko kaayo adto, ako namataan negosyo jud. Mo na karon naani ang mission house pinaagi sa akong pagpaningkamot uban sa akong mga kauban. Nga hantod karon, nalang gyapon makita mi, nalang gyapon mi kay mother. Pag humana to, kami nga masin mag-istorya mi, may ko. Mangandoy man sa duha, ang di gina ko malimtan ingon ko mamasil. Manghinaot ako masin nga makapalita og balay nga dako kaayo. Tapos na telepono, na kaset, na TV. Mo na to nga pila lang kakuan, wala kay balo, naminyo na ko. Ningkuan ako sa iya kay simple kita mga kabatan-unan mangita man gid tanang simple bata pa ko, wala pa ko kakuan nga mangita gyud ko. Unsay kuan gyud ba, unsay kinabuhi sa gawas. Mo to wala lang to sa kuha. Trading pa ko nagkuha to kay Mama Sil, nagkabulag mi. Pagbalik na ko dire, natingala ko nanay balay, nanay dako nga balay. Nanay telepono ni nagsugat mi Mama Sil, ingon si Mama Sil 1985 nakuha na ko sa Mama Sil dire. Nibisita ko ni Mama Sil di ang atong mga pangandoy natuman na. Una, ni nakainom ko hala, nakainom din si Mama Sil sa among mga pangandoy. Mo to nga atod karon, naminyo na ko, nalagyan ko karon, na ako siyang kiliran. Kay ako man yung gikuan sa akong kinabuhi nga si Mama Sil mo gigiilan ako nga usa ka inahan. Masipagkuan, wala pa man ko ingon sa una nga nagkuha ko kay mother, ang ako ra man yung gimataan si Mama Sil. Mas labaw pa si Mama Sil sa akong ginikanan. Kay mo gid akong gimataan nga si Mama Sil, mo gid akong inahan. Kay tanan ka sa akin, nakuha ni Mama Sil sa kuha, di akong punalan. Ang di ko na ako malimtan, no? Tama yun nga mananambal din si Mama Sil sa unang panahon nga buhay pa si Reverend Mother Victoria Piedad. Sa Bukana pa to, nako'y hubag sa lubot, dako kaayo. Siyempre, bata pa ta, magpabadlong. Ibunalan ko niya na, dipete sa kita kay natungod man sa akong hubag. Pagkuhan, nihilak ko, natiyala sa kay gamot. Nga nihilak man ka, pabunal pa kag usap, sa kuha. Nihilak ko kay tungkol sa kasakit, walang nusaba siya nga nako'y hubag. Pagkaugma, mutuo mo sa dili, nawala yun akong hubag. Mo to dito na ko niingon sa iya, nagkatawa lang siya. O na to no, diri sa bangkal, natukod na mo ni mission house, pinaagi sa akong pagpaningkamot sa among mga kauban. Ang tud karon namin mission house, namin mga cottages, mga pobre lang gumi pero pinaagi sa akong pag-ampo, pagpaningkamot, iba na sa pagpaningkamot, nakuha na mo na, naabot na mo na. Tinubli lang tuod pero naabot na mo na ang cottages, ang Girl Scout, ang Boy Scout, ang Mission Hall sa una. At karon na alang gyapon na-improve na kay nanay eskwelahan nga pinubre nga para sa mga bata nga dili makapa-eskwela, para sa mga ginikanan nga dili makapa-eskwela sila mga anak. Mga swerte kay ang mga bataan ni mo na dili gyud ta kakuan nga si Mama Sil dili pwede mawala sa iya ang bata kay unaon gud nato ako bata kang sa una isa gyud ko nga iyang gialima mga tan-awon ko ninyo karon unsa na ko kadako mo nang kay si Mama Sil dili gyud nato kuanon ang bata kay dili gyud na mawala sa iya kay nagkuan si Mama Sil namataan ako bata gyud ang iyang gialima sama sa kuha nga karon dako nako minyo nako na nakoy duha ka anak kaloy ni Mother Victoria Vera Piedad nga okay lang kanang walay ingon nga problema sa pamilya kaloy niya pon mag-ampo lang ta pinaagi sa kong pag-ampo nga makuan ko diri ni Mother Sylvia ra man akong gikakuanan diri uban kang Reverend Mother nga atong giila nga Dios Ama ni Jesus Joseph nga karon pagpaningkamot gyapon namo walang damha nga nami library. Kanang library isa na nga makakaplag sa mga pilgrims nga makakuan unsang kamatuoran ni Reverend Mother Victoria Vera Piedad ug Jesus Joseph nga sila usa ra gyud. Paningkamot lang gyapon namo na nga maabot namo na muna among mga kuan karon bag nga namo nga project ug manghinaot pag ako nga napay daghang umaabot kay kulang pa gini ang among mga project nga para sa mga umaabot. Kaya na, di naman ginato na malikayan, maabot man din na kay
Nasulti na magina ni Ama Satuaw ni Reverend Mother Victoria Piedad. Muna na ato ginang ato magpaningkamot mi nga maabot na mo na pinagi sa pag-ampo ug papaningkamot. Ug pati sa akong damgo no, nagdamgo ko nga tung last year pa ni isulti na ako ni ka Mama Sil. Nagdamgo ko nga dako kay lamisa taas kay nga lamisa. Si Mama Sil sa tumoy, ako sa kilid ko niya. Unsa man to nga damgo nga naghagpat mi ni Mama Sil og gulay. Ang akong gihagpat daw alubati. Sige kung hagpat o alugbati, sige may istorya ni Mama Sil. Si Mama Sil ang iyang gihagpat sa luyot. Tingala ko nga Mama Sil, ikaw humana niya akong hinagpat. Maura magyapon, hanto nagabiin na lang daw, natulog na lang mi, naghinagpatay lang yapon mi. Naghigda na gud mi, naghinagpatay lang yapon mi. Pagsulti na ko Mama Sil, nakatawa siya. Katawa lang siya, wala na yan ko ako. Lami kayang katawa. Ambot lang ka, ambot siya ni sulti unsay bining. Mo to gikalibugan ako hangtod karon. Na ay kaduha na kong damgo karon nga tuig September. Di lang ko kakuha unsang kuana, unsang pizza basta September. Nagdamgo ko nga eroplano. Nalipay ko kay na eroplano. Tapos ang hinaog lalaki nga naka-green og t-shirt tapos naka-yellow yang collar ning ko na Mama Sil, nabanhaw lagi na siya. Ning ko siya ulagi nabanhaw lagi na siya. Tapos kanang lalaki nagdala og duha ka bag nga mani. Gitagaan daw ni Mama Sil, isa ka Mama Sil, isa pud ako mo na to namataan ako nagsigi ko kaon. Mo to wala lang to. Pagka October, mao lang gyapon damguha. Karong October nga wala pa ni abot ang October 10. Ni sa akong damgo, niyo ko hala. Hala kadwa ko sa eroplano, kada ko sa eroplano kay hangtod sa hangtod karon. Gikan daw pamajud taw ko nakita eroplano. Mo to sa akong damgo, hala kadwa ko sa eroplano, nakakita na jud kong eroplano. Mo to sa akong kalipay, nakakita na jud kong eroplano. Pag sa eroplano, pag sa lubot sa eroplano, paglakaw, na lalaki gapon, mo ra gyapon tong lakiha. Ngayon ko nga, wala, isa mo na laki, nangaway man na. Sa akong damgo, ako lang isang babae, nangamay siya. Pag ako nga, dili man ako ang gikamay. Nagtala ko sa akong likod, si Mama Sil naman, si Mama Sil. Ngayon ko siya, nilakaw si Mama Sil tayo sa akong gilid. Kita, gina ko, wala may nagka-istoryahan, ngayon siya nga. Ngayon ko, Mama Sil, asa day mo? Niya na siya, adto na midi, niya na siya. Kung kalitan sa akong damgo, hala. Tapos, katong tungura, murag nakuan ba, nakumplik na sa misay ni Jesus Joseph, nga si Mama Sil, hinahinayo na niya pagkuha. Mo na, usa siguro to nga, ako gipadamgo para makapangandam, dili na tayo nga magbuan-buan pa. Mo to nga, ingon to ni Mother nga, mo na isulti na nga, kana, matinuod yun na. Matinuod yun na yung damgo nga, mahininay sa kawala. Kaya giminsahe na ko na niya, iyan na nang testimony. Musugutag sa dili, mawala na yun na. Kaya si Mama si Rebecca nag-ingon nga, itong kinabuhi, inulaman lang. Pero andam na ta, kaya nakakaplag na ta. Pinsa ang Diyos nga Ama. Muna karon, nagpasalamat ko nga, antod karon, naagyapon ta, kita, maligpon kita, nga masking physical gani, nawala man gani si Reverend Mother, sa paka si Mother Sylvia, ligpon na gyapon ta, naagyapon ta. Barong ta sa atong kaugalingong binarugan. Muna, kita tanan, hinaot ta ko nga, ligpon na gyapon ta, mas unsang mga pagsulay nga, moabot sa ato ang kinabuhi. Pinaagi sa pag-mission nato ni Mother, kaya lisod man kayo, pero kita lang yapon ang mabulahan na hinaot ta ko nga, hato sangtod, naalang yapon tang tanan, oras na dagang salamat.
That is the room of the speaker, and I am speaking. After I speak, I am going to be like Mam Kadena in the wheelchair, not talk anymore. Si Frank Solas. Peace. Yes, sir. I'm going. Yeah, thank you. Thank you. Yeah, thank you, then. Libing lang, libing. Tapos magsalit ang sinala. If a person is respecting the people, that person can ask any question that they know that you are wrong, something like that. He's asking that I am staying wrong, I have to come to the right cross. Cross. Okay. Okay. Right cross. He is telling the language. Mayong hapon sa tanan. Nakayuda na mayat na ako ang mga aside sa aking ability. Ako si Mrs. Petra Ednoy nga inahan ni Mother Sylvia. Si Sylvia ang pinaka-magulang na anak nako. Na anak siya nitong June 29, 1945. Pagka-anak na niya, nag-labor ako sa alas 5 sa buntag. Kung saan pa nagawas alas 5 sa hapon. Kato nga higayon na wala pa mga doktor kay sige pa man ang gera sa Second World War. Pero pagka anak ni Sel, 1945, maupod, pagka September 1945, maupod ang pag-surrender ang mga Japanese sa American Armed Forces. Pero so dili dugay na ito sa gira. O karon pagka bati na ko cancel nga alas 5, among gitawag ang akong ig-agaw nga mananambang. Ano sa mananabang. Akong ig-agaw, kaya wala pa may doktor kaniya ito. Wala may kwanto mga hospital niya ito. O karon
pagka lugay-lugayan, mabalakan na sila, kaya mag alas 12 na lang, hindi pa naggawas ang bata. Nakunsaon na lang nato karon. Hala, daghan na ilang mga remedyo po nga buhaton nila aron ma-encourage ang gawas sa bata. Pero wala na gihapon. Ako po, dili man po ko nagapakita sa ilahaw akong kalisod. Wala lang, murag wala lang po. Nagkulat lang po o paggawas sa bata. Unya, pagka alas 5 na, na to, magawa ko na, naglihok na, magawas na. Wow, luoy sa Ginoo na kagawas na siya. Pero wala hilak-hilak po sa paggawas. Tingnan, pagka pila ka kuan, minuto sa ana, ang mananabang, uy, kaputi man niya yung bata. Yung gawas naman ang Morning Star, kasi ko sa Morning Star. Pinagkadako na bituon sa buntag. Morning Star. Kunya, pagka wala na, mag-usan na lang katuig, maura gihapon niya. Kasi gihapon anaon ang kamot niya. Dili makita, di ba anaon magputi niya pula ang kuan ubon nga panit. Siya wala. Pero wala man po ko nabalaka. Nanong man ay yung kuan lawat. Pero maayo man po na maayo man po na niya ang kuan ato. Healthy man po na siya. O pagka kuan na, pagkadugayan mga dito man siya sa Badog, Ilocos Norte na anak ni Sid. Badog, Ilocos Norte. Ang iyang papa, ang pangalan, kasi yun, kaya pagka 1948, tulo na ang edad ni Silvia Ato. Nagkataon nga, nag-anhi ang akong amahan o akong inahan. Gusto niyo umuuban sa amoa, iwan nila. Gaman pa mo ng akong bata, kaya na naman si Boy Ato. 8 months old pa si Boy. Sige, gusto niyo umuuban. Umuuban ka. Di na kauban niya. Pagka dumayan na, kaya naaman akong isumang dili dati nga naadiri sa Davao, dito pang tuwa pa Second World War. Nagtudlo naman siya dito sa Isin, kaya ito siya ang nagtatwa sa mga. Pag damat namo din sa Davao City, pagkita sa Luzon, eksakto po na June 29, 1948. Wala man po tuan nga tuan. Plano nga mauna ang pagkaabot namo diri sa Davao. Natingala lang po ito ba? Yeah, pagka ganaan. Kuan ito ako magulang ako. Kuan ka. Magtudlo ko ito din sa Tagum District. Wala pa may kuana na nagsugod sa klase. Pag anhin ako din sa Davao City, ang townmate, i-introduce ko ako magulang. Nga ang akong mga pag gusto niya mag-kuan matay na nga pagka madulog. Sige mo, ato dito sa kuan. Na-assignan po siya sa Samal. Kunya kay pag adto na unta na mo sa Samal, ang kuan ang townmate nga supervisor i-introduce ko sa barrio captain sa
talikod ay lang. Ma, dal ko na lang nimo kanay kay siya ang magtudlo dito sa eskwelahan mo nila. Ano iyon po sa Muslim, kay Muslim ba ito? Magkulat lang ka dire, kaya na naman mo sa dapit sa dagat ato. Kanya ang supervisor kay nag-ato naman sa Pinya Plata, kaya dito man sa tayo ang Kristo. Sige, may taon ko na sa kuan na magpailo sa Talikod Island. Alas 7 na lang sa gabi, wala pa. Kanya, ay, nag-ampo na to. Unta mo ang nagiging ng jeep na bumalik na lang unta mo sa kami sa casing. Mahadlok naman po ko. Kanya, nagkalintura na ang gamay na ko nga si Boy, si Opia. Nagkalibang po. No, wala na. Napilit namin nga mag-uli. Ang sama ng amo ang dito sa among lugar nga di wala yung kaikig ko na mo. Uli so, luoy sa Ginoo po, na ay jeep tayo nga nagduol dito sa among lugar nga nagpulap sa pinagulat naman. Asa man mo di ay, dito may karapuan. Karam sa to, acing. Kung di man may makasigawas, kaya di man lang sa city limit man lang ni. Pero kung salig ka sa ako, muadto ka sa kuan, terminal kay mangita ko o jeep nga makagawas. Ginoo ko, eksakto ko nga na ay kuan sa amo. Nakaabot ni sa acing. Pagka-abot na mo dito, pati ang ako ang pagpamangkod ko dito, nagkasakit ko. Nagkataon-taon ko mga ko na anak. Pagkadugayan na anak, dili na lang ka sa tagong mag-apply. Sa tagong ko na, sa madaong ko na asainan. Napulos ko di ay yung mga Muslim ang nasa madaong. Ayaw na ako magulang. Ayaw ko na yung mga matigkuan sa ilaha. Mga kadaghanan nila yung Muslim. Ang nasa tuban niya, mao ang dili. Kanaman. Kaya gusto ko sa tuban niya, unel bantayan ko man ito. Dito po nasa na ng street na ipagkabot niya. Kaya nakulang yung mga stand sa Davao. Pag-diesel, pag-ispilar po niya dito sa Madaong. Kuwan po, ordinaryo lang po niya sa kunan na uwa po siya naka-honor sa nadiha, pero taas po na mga grado ang iyang sa ubay na subject. Pagka high school na siya, na ako sa elementary di ay sige nang siyang simba po dito sa mga niya pag ingon nila nga mo ato dito sa Odell Plantation kay mag neta ang nila dito gibiyaan man sa iyang mga classmate siya na lang intawon siya na nagpadulong dito sa Odell Plantation pero sige daw po prayer sige hantod sa Blizzard sa high school. Doon man sa City High ang simbahan dito. Kung sa pa magsulod sa eskwelahan, hapon din sa high school sa simbahan. Naupot na ang iyang pilitan ito. Hantod na lang sa pagtudlo na niya na ay may trapod na nagka-uban niya sir. Na ay 1974 ato. Sir, gusto din mo makita itong tuan, itanda nga na sa balay. Misteryoso ka ayo. Ay, nag-ato po si Sir. Muupan sila yun. Mauna si Lola. Mas misteryo na siguro sa inyo ang tungkol kang Lola. Mauna si Lola. Pero ikatulo na katuig na nag-atudlo si Sir sa sila nakakita kang Lola. Ay, 5 na katuig di ay nagtudlo sa pa sila nagkasita ay kang Lola. Hantod na lang po nga na ay naka-istorya
istorya nga kung si Pisay nakaato po dito. Lula, kinsa man itong Madrid dito sa Quezon City. Naapod din, naapod ko dito. Ayun daw ni Lula. Pero ang nakasabot ni Ana nga sultiya si Ray, ang uban na kuha sila. Makita ang ilahang reaction mga sa yung kung siguro ang naasa ilang una-una. Pero si Sel, nakasabot siya. Ayun. Sa ikatulungan pag balik ni Mother, ay ni Lola dito sa balay ni Mrs. Del Piero. Ang mga kuan ni Mrs. Del Piero kay mga sakop niya nga nag-adto kang Lola kay pulos ng mga dato. Kanya natingala sila nga naman nga si Silvia lang ang siging tawag-tawagon ni Lola. Siya pa ang pagkargaon niya sa mga bag niya ba? O sa gali ako ato sila sa lain na balay na mag-blessing. Murang na ko niya, kusi umpag po nila. Pati mga dato ba, kusi undaw nila si Silvia, naman na siya lang ang tinatawag ni Mother, ay ni Lola. Kanto na pagka maakot na ang adlaw ng pagtulit na ni Lola, Sil, pading kamuti nga mo adto dito sa Quezon City. Kaya na, ay, ikaw man ang tuyo na ako nag-anti sa Davao. Ikaw ang tuyo na ako nag-anti sa Davao. Por eso, pag pading kamuti nga makita, ay maadto sa Quezon City at makikita. So, kaya nakikita. Kaya nahilaw ka ba? Yung once to him. Pero, o niya, di kuan po ni Sil, November ka to, last na pagkakita ay nila kang Lola. November, December, January, February, March, April, May. May 25 mautong pagkakita ay nila. Kanya, nagkataon po nga, nag-adto ko kang Sil nga, di pa ko kahibalo nga maglakaw siya. Ang laki na. Paatuon po ko sa Quezon City. Humita ba ang ako na pati ako po, ilarap ko na akong kwarta nga nadala. 25 lang po daw na ihatag na ito. Alas 3, tugat-tugan na lang niya. Ito sa daghang po na kuwan sa iyahan. Ingon ni siya nga, iyang utangon, pero pagkat ko na ng pagkamakitato nga, itabang lang ko namin sa inyo ha, yung natutunan nila. Wali na, kaato yun, May 25, 1975. Kunya, pag abot daw ni Mother, ay ni Sil dito sa atubang ni Mother, oh, nandito na ang lucky 5 ko. Ano man ang lucky 5 ko? Dagan mga 555. Ang pagkatao, alas 5 sa paglawon, paggawas, alas 5 sa hapon, kusa na nga 5. Pagkakita nila kang Mother, May 25, 1975. Ang May, 5 man na. Nya, 25, nya, 75. Terus mga 555. So, oh, nandito na ang lucky 5 ko. 5 digits. Pagka ko na nga, ilan na taglaw na sila dito sa kang Mother. Mother, ito na po kay kuan na mo. Kung nasa pag-enrollment, sugod ng enrollment, dito ka muna. Ayun lang yung Mother. Mag-usil sa kuan, mission. Muato ko sa nag-atik niya sa Luzon. Na lang sa pagkadugayan, alas, nakauli na si Sir sa diri sa Davao.
Di man po nadugay. Yung pakanta lang daw. Sa man tinititle sa kanta. Kanya, pagka ko na anak, pwede na makaulit. Ang buk pila ng kadlaw dito, pwede mapagkablaw singali. Nag-uli gihapon. Agosto man to, August 1975. Pagka September na po, mautong pag-adto ni siya na kuha ni mother. Kaya siya ang i-assign na maging magkuha sa ilaha ba? Dili. Guide nila ng mga padabaw. Kaya pagka kung anak, ang ubang galing nga pamilya ko, dili mo daw sa sila ang nag-record sa iya agad sa Davao. Pagtuon nila. Pero pag abot nila sa gikan sa Manila, nagdiretso man sila sa apartment na ginituloy nila sila. Pagkatuloy na abot sila kaadlaw ato, nag-transfer sila sa balay nila cases anak. That's it. Ako si Annabel Bonlano, 34. Naka-discover ko una kay Mother when I was 8 years old through ng sisinggay na din kami sa ilang balay sa Bahada. Nagabisita si Mother Selva dito sa ilang balay. O, primero pa lang kita sa ha, gusto na kong makauban firming matulungi missionary ng sising si Mama bahin kay Mother o bahin base siyang testimony o sa na-experience po na mo sa mga pinadluhan ihatag ni Mother sa mua nagtumi na si Mother Ginoo. Hangtod na-convince na ako si Mama na magpuyo ko kay Mother Sylvia dito sa trading pero kadto ko sa iyang balay, sa iyang payag dito sa Bukana. Gamay siya pero limpyo. O didala na ako among mahon dito nga perting baga sa iyang ngipon o nailana dito nga nakabutang ikuha ni Mama o yapos na sa ngipon ni Nono. Naayo baya siya. Nahuyos ang iyang pagka-bag. Tapos nakapuyo ko sa trading, well, nagapuyo ko kay Mama sin, nag-negosyo mo dito, upuan, mga kakanin, dinadeliver na mo sa eskwelahan. Kaya kita ito nga mong negosyo, hinahinay o palit sa materialis para ipahimita o bagong mission house na permanente na, dili siya kaya kung dili konkreto na dyan, mga dili sa bangkal. Grabe dili sa bangkal, daghan gyapon og activities ug naay mga livelihood projects nga gitukod si Mother Sylvia para sa mushroom, humayan, tindahan, ug unay mo gani ko nga nag-manage sa tindahan. Gawa sana daghan pud uban activities nga naadri sa mission house na ay feeding, nagpapakaon ng mga street children, giving gifts sa mga nitibo, inanog na po yung mga Boy Scout o Girl Scout nga gitukod nga gilida ni Kuya Bonnie, Kuya Juby ug ni Alan. Pagkahawa na ako diri sa mission house sa tuiga 1998, wala gyapon ko kalimot kay Mother kay siya gyapon nagatabang sa amua bisan na ako sa gawas wala siya nagbunog tabang sa amua sa among mga problema. O bago lang, mga niagi lang tulog ka si Mana, nasikog damgo. Ang akong damgo, bahin sa kay Mother Sylvia, o kada damgo na ako, naidako nga balay, mansion. Matingan ako nga nung kanya pero hindi ako madamguhan, nagahangad ko. Na ako sa gawa sa lako nga balay, nagahangad ko. Tingala ko nga naman, nga nung sige ko kadamgo, aling dako nga balay. Niya pag sulod na ako, makita na ako si Mother Sylvia, pagsulod na ako, nag-bow down ko sa iyaha. Ang doon na-realize na ako pagka-interpret ako sa balay, nagdako. Kaya nainunduman na ako sa kanta na to sa una na
katong gawin namin siyang reyna sa darating na araw. Akong pagka-interpret na time will come, siya may mong reyna sa isa ka mansyon. Ug mao na akong interpretasyon sa akong danggo nga dako nga balay ug naa siya sa sulod ug atubang og mga tao ug pagsulod nako pagatubang ako sa yaha gabaw daw ko sa yaha. Mao na akong pagsabot sa akong danggo sa yaha nga mabot ang panahon na himo siyang reyna siguro diri sa mission house o sa asa nga lugar. I'm Yani Benigno, 52 years old. I have 4 children. My husband is Alex Benigno. I come to know Mother by the year 1977. I'm still single at that time. When I was still working in a pharmacy when Beth Hadier said to me about Mother's mission here in Bangkal. So at that time, I was so thankful and eager to know about Mother's life. At first, I was introduced to the personifications of Mother, Mother Sylvia and Giner Bragas. And as time goes, I'm able to meet Mother Victoria here in Universal Cathedral. And I knew that Mother, I was eager to know the life of Mother here, why it is here in Bangkal that they said that this is the cradle of civilization, as I know that Mother Victoria is the living God. Then I got married to Alex, also the believer of Mother. From that time, I can see that it's not easy to believe, or many people discouraged me and talk against you about your faith. But I keep myself strong and straight my faith to Mother. I have experienced so many obstacles and hardships when my children were still young. But as I can see that Mother give me the strength and give me the miracle in my life that I come to overcome my bringing up my family. I always thankful and ask for Mother's enlighten my life and give guidance for my family. So at this time, I'm still, so up to this time, I'm still in the mission of Mother. Thank you. I am Queen Benigno. I'm 26 years old. I'm one of the grandchildren of Mr. Bonifacio Benigno Sr. and Mrs. Olpiana Benigno. And I'm one of the children of Mr. Alex and Julianita Benigno. I happen to know Mother due to the beliefs of my parents. They have experienced a lot of things. It
maybe hard or maybe in good times within the mission of Mother. And during my teenage period, or even in the childhood period of my life, I served here in the mission house, and I even attended and being active in all of the activities of young missionaries. Being a missionary, I happened to join the Girl Scout activities and even the pilgrimage activities of Mission House. And well, though I haven't seen Mother personally, but I really believe that he is the living God. And though I tried going to church with the other religion, as I go with my friends, or even with my other relatives, I tried going to church Catholic, even in Christian or even in Baptist. I also tried going to Protestant, but in my heart, I know that Mother is the living God, and due to the miracles that we encounter in our life, it's not in our lives, in our family, I never thought that I would found this successful and very blessed by Mother. And though there may be difficulties in my we're very poor for how many years, and though I cannot say that we're rich, but we are rich in our heart. We're rich in spirit because we always see to it that though we don't go to Mission House every week, every Saturday, every Sabbath day, but in our heart we really pray, and we really praise God, we really praise Mother. And I want to share this experience of ours that we encountered problems like we even don't have anything to eat, or even we're in sickness. In that time, we thought that we might die, and we might we can't even imagine that we will survive. And we are happy that we stick to Mother, and due to her love, His love with us, and we survived. We surpassed all these trials, and well, I can say that though I never had a chance to see Mother personally, but in my heart, he really lives in my heart. In fact, I always pray that Mother would become the center of my life, and that's all. Thank you. Hi, I am Jackie Benigno, one of the grandchildren of Andres Bonifacio and Mrs. Diana. I'm so sorry. Bonifacio Benigno and Diana Benigno. And I am the youngest child of Miss Julianita and Alex Benigno. I'll just have a quick say about this. What I can share, or what I can remember, is that I was a Girl Scout, or part of the what do you call that? Missionary activities. We used to go to a vigil to help other people, like giving them food, actual food. We used to go there at dawn. And previously, what encouraged me to attend every Saturday was my Lola. She not usually forced, but she encouraged us to attend every Saturday. But unfortunately, when she died,
no one was able to force us. So, but we make sure that we go to the mission house, like at least once a year, for just to revive our faith. I have never seen Mother as well, but I believe in her. I believe that I have seen her before in my life, in my previous life. I have not actually encountered an actual miracle, but having survived from all those trials was one big miracle. Thank you. I'm James Brian Argilio, 19 years old, one of the young missionaries here in Mission House. I am college student, and I was here when I was young boy, and I witnessed the work of Mother Sylvia, and I discovered the truth of Mother and Jesus Joseph by myself, by reading the books. And in this mission, there is no convincing or preaching, but we joined fellowshipping to other religious and spiritual group, and we have also commitment to cathedral by joining the choir group there. My involvement here in the Mission of Mother is being a scout, and I composed a song, and now it's our favorite song. And we having a scouting every end of the month, and gardening, and in this work we build a school, which is the Queen of Peace School, for the free kindergarten, and now the newest is this library there. We enjoy lots of things for continuing the mission of Mother. That's what we say. We, the children, are the hope of Mother's mission for the future. That's why Mother Sylvia getting many children, because she believed that we can continue this mission in the future. In this regards, we thank Blessed Mother for giving the chance to one of his missionary, and I know that I have a potential to become a missionary someday. And through the for the people who want to discover the mission of Mother, just read the books of Mother, because we are not convincing and preaching. Thank you. Hi, my name is John Carlo Mamado. The reason why I am here because of my mom married one of the adopted children of Mother's Mission. His name is Joseph Balatero. My stepfather brought me to the mission house to join the activities that, like for example, the Boy Scouts, then the YMO. Mother Sylvia told me, you don't want to read the pamphlet, and asked me. I like to read the pamphlet. Then after that, I enlightened that one. So I believe that Mother is true living God here. So after that, I was the mayor of the YMO, then assistant leader of the Boy Scout here. So there's the one time that I have a stepfather, but I didn't call him father. So it's like being alone. So I have one time I put a coins in the wishing well.
Then I wish that someday I have to call my father, my own father. Then I never expected that my dreams come true. Then I really like I'm very thankful when mother come in my life. Hindi ko po talaga malaman kung gaano ko siya kamahalin. Nagpapasalamat po talaga ako kung na dumating si Ama sa aking buhay. Then, hindi po niya ako pinabayaan. Maraming Hi, hello. My name is Bruce Derek M. Rodas, one of the children of Mrs. Adelina Manalo M. Rodas. I'm one of the Boy Scout here in Mission House and also a YMO member for what we call Young Missionary Organization. I was here since I was 5 years old. My mother always brought me here in Mission House, and then when I was 10, my mother explains to me everything about Mother and Jesus Joseph. Then Mama said also teach us who is Jesus Joseph and Mother. I'm here because I want to follow my mother's footsteps to serve with God. And here in Mission House, we have lots of activities. Just for example, gardening, scouting, and especially we have a choir. And in our choir, I'm one of the singers in our choir. Then I'm so thankful because I'm here because I can go to my school and I have my shelter because as you see some people small children have no support with their parents. And then before I have one last word to say before I end my nothing's possible with God. Hello to everyone. First of all, I would like to introduce myself. My name is Ronel R. Hilio, 16 years old, a high school student. And also appointed secretary of Mother Sylvia, or we call him Mama Sel. Why I am here? I am here not because just a child. When I first came here, some people tells me why I am here, and I said that I'm here because my grandmom brought me here, and I would like to help Mama Sel in his work. But now I realize that not only just because my grandmom brought me here or Mama Sel, or I need to help Mama Sel just because I also need to serve Mother's mission. I'm also a YMO member here in Mission House. It means that Young Missionaries Organization. One, a children who will follow adults who are also serving mother's work too. We have so many activities here in Mission House to improve that we are just only a children of Mama Sel. We are also a helper too, like gardening, feeding to the Lumad tribe, mga Tibuli tribe, and also fellowshipping. We make that to prove that we are serving mother's work. I think I have nothing to tell. That's all. Thank you.
I am Harold Ignay. I am pamangkin of Mama Sel, 30 years old. I stay with Mama Sel since 1998 until 1993. From elementary until second year high school. Now I was working abroad in Japan, successful, under mother's guidance. Anyway, I have nothing to say anymore. Mother 01230-6-4 and also the Majesty of JJ, and I know them since 1982. But only one thing I tell to the audience, that I take everything as easy until I come to the Davao of Bengal Mission. I learn it that easy is no longer easy, is painful, and as a weight of a cross. And I am trying my best to cooperate everything, and the mission is doing good now, up to now, and we polish everything, the look points and everything, we correct all the things what is happening in the mission house, and with the help of Mama Sylvia and also with my beloved Ate Joan, and we correct all the points, and we are trying to focus ourselves for the unity and for the universal faith. I hope this universal faith will remain forever, even my physical departure. But anyway, I like to point out at this moment, the people are hallucinating on the other side, that like in the shrine, like I don't like to mention any names, even in the cathedral, I don't like to mention any names too. But anyway, I want that this mission of the mission house and care home will be focused in its own agenda to feeding the children for the benefit, for the future, for the generation. Thank you very much. Thank you very much to give me a time. Good luck. What you have seen are my co-workers from the 80s, 90s, and to the present. This year is now 2007. This incident is unexpected. I woke up midnight the other night, and then mother said that I have to gather the old and the new workers and get them to give their own side or testimony about my work. The reason is, to any group and to any member, you cannot please everybody. So by doing so, of this testimony, you will find that in my work there are true and there are false. As to any group, you have to find that even in a classroom, if you are a teacher, you have students who would stay behind you, and there are also students who will alter what you are doing to them for the good. And now that I am closing this part of the video, I hope that we have given you some points, some encouragement as to my side. It is more to discover than to be convinced, because mother said to me, do not convince people, just tell the plain truth. No preaching, because this is not a religion. It is a way leading to the truth of God. We call God Mother because we believe in different changes of appearance as to how God's power can do anything. It can manifest to any form, like a man, a woman, a boy, an old woman. And we believe that what Mother said before, she can be appeared as a butterfly or a bird or a scent. You can smell a good scent or like incense, but you cannot find anything, just to get you aware that she is present. As to the Holy Spirit, we always invoke the mercy to the
blessings of God. And we also mentioned the name His Majesty Jesus Joseph. When she was around physically, I've been with him straight for 1 month. I only called him Joseph. When Mother announced during his wake, Mother announced and declared that you should call him His Majesty because he is not here anymore in physical form. He is now spirit form and he is one with the Father. So call him as King, our King.